Good day mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Captain Noli at your side. I forgot. Don't send stars po. Hindi ko po kailangan ng stars. Masalimutan ko tanggalin yung star. Again, pag-usapan po natin mga kabaro, mga kataktik, about the backer system sa maritime industry. Actually, hindi naman din sa maritime industry nangyayari yung backer system. Kahit sa gobyerno may backer system pa rin. Masama po ba yung backer system? Meron siyang advantages at disadvantages. Before, natanong ko yung fleet manager namin na Greek, o yung HR manager, siya nasa opisina, kung paano niya minamanage po yung backer system. Ito. Sabi niya, sabi ko, hindi ba siya nahihirapan? Sabi niya, nasa sistema na talaga, kasama na sa sistema sa maritime industry, sa seafaring business. Kasi ang barko lang namin is about 20-22 vessels sa principal. Before maganda yung sistema, kasi kahit daw umalis yung nag-back up, basta maganda yung performance nung yung nirecommend, is hindi matatanggal yung yung nirecommend. So, ganun po yung yung system. Kaya lang, nung ako na yung umalis sa company, nag-attempt ako na umalis, yung kauna-unahang pinasok ko sa tanang buhay ng pagbabarko ko, maganda naman ang performance. Since aalis ako, isang barko lang ata, dalawang barko lang ako doon. Aalis ako. Meron ako hindi nagustuhan sa sistema ng owner, ng mga operator, gano'n. Hindi na nila binalik yung aking recommendee. No? Yan. So madalit salita sa akin na bago yung system. No? Kaya tinanong ko rin yung HR department, yung kapitan, kung hindi pa maganda ang ang record ko. Sabi niya maganda naman. So bakit aalisin niyo yung pinasok ko? Sabi niya, Captain, hindi na ako, sabi niya, I will give you simple mathematics, sabi niya gano'n. Meron lang kami, sa Tagalog pa, meron lang kaming 22 vessels. And sa 20 na yun, o 22, 10 doon ng pool ko. Sa 10 na lang, 4 yung alas kada barko. Okay? So, 40 yon. So, yung 4 na alas na yun, kung kada barko, magpapasok lang ng kada isa. Ano yung 4 na alas? Para sa ating mga estudyante na followers na taga-subaybay. Yung 4 na alas na sinasabi, o Big 4, yan yung kapitan, chief mate, chief engineer, tsaka second engineer or first assistant engineer. Yun po yun. O, doon pa lang sa 4 na alas, kada taon, 40 ang kanilang kailangan i-accommodate. Okay? So, paano nila ma-accommodate yun? Diba? Paano pa yung mga junior officers, yung mga ratings din na nagre-recommend? Okay, now I understand. Sabi ko to sa Greek. Yan. So, yun po. Doon tayo sa advantage muna. Ang advantage, hindi na maghihirap yung ating mga kakilala pag magpapasok ng na advantage yun sa mga binabakapan. Okay? Wala silang kahirap-hirap. Yan po. Yan ang number 1 advantage ng backer system. Okay.
Disadvantages, marami. Marami po. Okay. Doon ako sa isang Hapon na principal. Ano po, halos lahat ng nakilala ko na may backer, malalaki ang ulo. Okay? Malalaki ang ulo, mga siga, no? One time nag-away yung pasok ng general manager tsaka pasok ng fleet manager, nag-away sa barko. No? Yan. And chief mate ako noon, dinuro ako ng oiler, wag daw ako makialam kasi mas matagal siya sa kumpanya. Yan. Pero binigyan ko ng leksyon yun, yung oiler na yan. Wala akong pakialam kahit fleet manager ko yung nagpasok sa kanya. No? Yun lagi ang word ko sa mga crew. I don't care kahit sino nagpasok sa inyo sa kumpanya, kahit presidente pa ng kumpanya. I don't care. Pamimiliin ko lang ang kumpanya, ang presidente o fleet manager kung sino ang uuwi, ako o ikaw. No? Kung pauwiin ako ng fleet manager, ipagpapalit ka, ikaw ay ratings na matigas ang ulo, walang problema, uuwi ako. Hindi ko kailangan mag-stay sa company na hindi kapitan ang nasusunod. Ang nasusunod is yung mga region system. Kagaya yung isang company na nalipatan ko one time is hindi ko nababanggitin yung yung lugar. No? May party dito sa Luzon, dito sa bandang Metro Manila, na yun ang mga siga sa barko. No, ginagawa ng bulilasyo yung chief mate, no, o yung department head kapag hindi nila gusto ang sistema. No. Yan. So yan ang isang disadvantage sa ng towing system o backer system. Yan po. Yan yung nagkakaroon ng regionalism yan. Bata-bata system, nagkakaroon po ng ganon, which is hindi maganda. May isang company, mga malalakas, mga Illinois, no? Kasi pasensya na po, wala po akong masamang tinapay, mga taga Illinois. Okay? Isang mining company. Okay? Isang company naman, taga-parte dito sa North Luzon o Southern Luzon. Ayan. So, yun ang isang disadvantage. Yung mga pinasok, mga matatapang. Okay lang matapang, kaya lang matapang din yung mukha, makapal ang mukha. Bakit? Kasi tamad. Kung sino pa yung mga tamad, siya pa yung mga matitigas sa mukha. Sorry for my word po, marami po nakaka-experience niyan. Dito lang sa present company ko, bilib ako sa system ng backer system. Bakit? Yung mga ipinasok from backer system, ang sisipag. Ang sisipag talaga. Wala akong nakita na na abusado. Wala po. Meron lang siguro yung pinasok ko na binigyan ko ng ultimatum. Ako na mismo nagbigay ng ultimatum, mga kabaro, mga katakot. Doon sa pinasok ko na dalawa. Yung unang-una na first time sa tanang buhay ko na pinasok ko sa pagbabarko na nag-grant. Kapitan na ako. Yun, medyo may tumigas ang ulo. Kaya sinabihan ko ang company mismo, kung hindi mag-i-improve, tanggalin nyo na. Nakakasira ng pangalan. Yan. Isa yun sa disadvantages. Ang advice ko doon sa mga siga sa barko, na nakapasok sa pamagitan ng backer system,
No? Alagaan niyo yung yung pangalan na nagpasok sa inyo. By what? By not dropping their names. No? No? Minsan, kagaya ko, niname drop ako nung pinasok ko. Ang sabi sa mga kasama niya, ang kabilin-bilinan ko, wag babanggitin ang pangalan ko. Kung kahit pag tinanong ka sino ang pasok sa isa company sa money, wag babanggitin ang pangalan ko. Kahit pitpitin ang bayag mo, wag mong banggitin ang pangalan ko. Ang hindi maganda, ito yung approach. Siya nga pala. Huwag may pagsasabihan. Si Captain Malipot ang backer ko ang nagpasok sa akin dito. Kiklase. Diba? What for? Ang ko ron, bakit kailangan sabihin mo yung ganun? Para Para pangilagan ka ng tao? Dahil kapitan na nagpasok sa isa company? Diba? O isa rin yun. Binigyan ko ng ultimatum yun. Bakit? Kasi nakarinig ako ng negative comment. Nagkamad. Kailangan pang katukin, gisingin para magtrabaho. Binigyan ko rin ng ultimatum. Ang sabi ko sa kanya, at ganun din ang sasabihin ko sa mga may backer, don't use or name drop yung pangalan na nagpasok sa inyo. Build your own name. Kasi yung nagpasok sa inyo, mapaisa, 2, 3, 4 na sitaw sa balikat yan, pinaghirapan nila yun. Okay yun, proud ka sa nagpasok sa'yo, that's fine. Pero yung ipagmamalaki mo yung nagpasok sa'yo, lalo na ako, kapitan, Bakit? Kasi pinaghirapan ko yung sitaw ko sa balikat Hindi lang yun. Yung pagsimula ko ng pagbabarko, pinaghirapan ko yun. Simula pa na yung nag-utility ako, o OJT kung tawagin. Ginawa kang alila sa company. Samantalang yung pinasok ko, hindi dumaan ng utility. Despite ng advice ko sa HR department na kapitan na i-undergo ng utility kahit 3-6 months, hindi pinag-utility. Tapos gano'n ang mangyayari. Naku po. Yan. Yan yung disadvantage. Okay? Yun po. Ano pa disadvantage ng backer system? Eto. May isa akong kasama. Isa sa alas sa barko. Hindi ko nababanggitin yung rango niya. Bago siya sumakay, nakapagpasok na siya. Pagdating niya sa barko, nagsama kami sa barko, gustong tumawag sa Greece o sa Manila office, kausapin yung Grego na about doon sa kanyang pinapasok pa. Sabi niya, tawagan daw. Sabi ko, nakapagpasok ka na. Ang sistema dito is 1 at a time. Isang kontrata mo, isang pasok. Hindi, doon sa pinanggalingan ko, 4 Sa isang kontrata, nakakapagpasok ko ng 4. Ganun ba? Di, ibinigay ko yung telepono sa kanya, tinawagan yung HR department, naka-speaker yung phone, kausap niya. Sabi sa kanya ng pangalan nito ng HR manager ng kapitan is, did Captain Malipot explain to you the system in the company? Hindi siya umimik. Ako sumagot, yes, it was already explained, sabi ko doon sa sa Greek, sa naka-speaker.
Okay, since the captain explained to you already, nothing more to talk. Sabing gano'n ng Greek. Sabi ko nga doon sa isang alas na yun, swerte mo nga ikaw, kada barko nakakapagpasok ka. Sabi ko, naka-4 na barko na ako dito, naipasok ko pa ako, isa pa lang. At hindi ako basta-basta ka ako nag-recommend din. No? Dahil nakakadala. Yun. Eto ngayon, kumakain kami ng ano, ito isang disadvantage pa. Kumakain kami, nag-uusap kami, naikwento niya nga uli, na 4 ang pwede niya ipasok, kada isang kontrata. Pero one time, naikwento niya rin, sakit daw ng ulo dun sa dati niyang company. Bakit? Kasi daw, ang kasama niya sa departamento, walang idea about sa nature of job. Kasi ang kurso is commerce. Ang kurso is nurse. No? Lalo kung inilagay mo yan siya saan? Sa makina. Ha? Ginawa mong wiper or oiler at yung pambanggit niya, minsan sampa, instant o oiler kagad. Tapos, sakit sa ulo. Dahil know-how daw. So, bakit know-how? Kasi nga, pwede ang magpasok ng 4 sa isang kontrata. Minsan, unlimited. So, sino magsasuffer? Yung mga nasa barko. Kasi ang makakasama nila, mga know-how. Di ba? May maririnig naman ako sa iba na nagpropose, pagbaguhan daw, turuan. Pagtawanan. Okay. Okay din yun. Kaya lang, yun nga basic is hindi alam dahil hindi nga maritime course related. No? Yan. Let's say nurse, ginawa mong oiler, instant. Diba? Ginawa mong wiper. Sakit talaga yung ulo ng doon, ng mga makinista. Yun po isang disadvantage. No? Ano pa? Ano pa ang disadvantage? Ito pa, ang disadvantage. Dahil sa backer system, sabi ng iba, sa guard pa lang daw, haharangin ka na pag wala kang backer. Bakit? Kasi puno na puno na yung crewing. No? Times 4 na siguro, times 5 na yung nun, kada barko na crew. Di ba? So yung mga qualified naman sana, kung via exam dadaanin ng ang qualification, magkakaroon ng qualifying exam, na yung qualified naman sana. Ang problema, ang priority ng iba is yung may kamag-anak sa company. So, yun ang isang disadvantage ng backer. Isa pang disadvantage ng backer system. Yung mga qualified, no, walang pinagkaiba yan sa gobyerno No, dahil wala kang backer din, ikaw na qualified, nagiging disqualified. Diba? So, wag po magtatampo yung may mga backer na na tinatamaan. Pati din yung mga nagba-back up na tinatamaan. Wag po kayo magtatampo sa akin. Kasi ako accepted ko na Realidad na yan No?
Yun lang, meron lang akong rules and regulations sa barko. Kapag ikaw product ka ng backer system. Pero hindi naman lahat, ha? Hindi naman lahat. Kasi may mga kabatch din ako before sa company na may backer. Pero naging kapitan, naging official, naging chief mate, they prove na deserve sila magbarko. The way na nakakapitan naman din sila. No? Yun. Yung pa yung advice ko doon sa mga product ng backer system. Ano po, no? I-prove ninyo sa nag-backup sa inyo that you are deserved sa pag-backup nila sa inyo. The way na mag-exam kayo, magsipag kayo sa barko, yun po. Okay, magsipag po kayo sa barko. No? Bakit po? Bakit kailangan nyo magsipag? Kasi para meron pang makasunod sa inyo. Walang pinagkaiba po yan sa mga nire-recommend ko for promotion. No? Yung mga nire-recommend ko before at na-promote, no? Ang pakiusap ko lang is magsipag. No? I don't accept thank you doon sa mga na-recommend ko at na-promote. Saan to ah? Biglang lusot yung motor. Ay. Yun lang yung suggestion ko po doon sa mga product ng backer system. Walang pinagkaiba din po yan, halimbawa sa chicks na may na-recommend sa inyo o na-recommend kayo, di ba? Pag magandang performance nung ni-recommend, makakapag-recommend pa uli. Diba? Para madali kayong makarelate sa ibig ko sabihin sa backer system o recommendee system. Ano po? Yan. Kasi po may nagpapabackup sa akin, no? Ang purpose po ng pagbablog ko, pagbibigay ko ng tutorial sa YouTube, is i-share ko po yung knowledge ko, no, for free. Pero yung iba po na nagpapatulong, nagpapabackup, pagpasensyahan po ninyo kasi doon po sa company namin is ang tawag ito, in-scrutinize na yung backing system. Tinitingnan kung kamag-anak ba talaga, no? Pati pangalan ng tuta o ng aso nang nag-backup sa'yo, tatanungin. Ganun kalupit, no? Yung aming HR manager. Diba? How related you are doon sa nagba-backup sa'yo. Tinatanong yun doon. Pag hindi mo nasagot at nagkaroon ng doubt yung aming HR manager, hindi ka pa rin i-accept. And hindi ko may nag-recommend na sa'yo, pasok ka na. Meron pa rin qualifying exam. No? May qualifying exam pa rin. Titingnan kung talagang qualified ka. No? Pag naipasa mo yun, then yun, okay na yun. No? Hanggang 3 chances o take 3. Kaya lang, the more na nagre-retake ka, the more tataas ang passing rate. Siguro, ang passing rate sa unang exam mo, 60. Pagka bumagsak ka, ang next passing rate mo is 65. Pag third take mo, 70 na ang passing rate. Parang ganun po yung sistema doon. No. Ano pa? Okay. Marami pa namang mga company na
they don't rely in backer system. Meron silang cadetship program. Okay? So, iyan nyo po yun, scout nyo po yun. Sa PUEA, hanap po kayo ng kalendaryo ng PUEA o dyaryo. Listahan po ng mga ng mga mining company, meron dyan. I wish meron pa yun, kagaya nung ako yan, kadete. Ang dami kong kinuhan dyaryo nun, listahan ng mining company. Para makita ko yung address, pupuntahan ko. Kung may email address na sila, di kunin yung email address. Magpadala kayo ng application through email. Gandahan lang ninyo yung pagkakagawa ng inyo CV o resume. Ano po? Yan. And another pa pala, qualifying test o qualifying checklist ng ng mining company namin. Anong principal pala, hindi pala mining company. Kasi walang pakialam yung mining company namin yung principal. Kasi may representative ng owner sa mining company. Isang qualifying pa niya is titingnan yung inyong grade. No? Kung ang grade ninyo is hindi above 2.25. No? Kung 2.5, parang malabo na kayong bigyan ng exam. No? Then, checkin din yung pinanggalingan ng ninyong school. Hindi ko naka-flat 1 kayo or 2.0 ang grades. Highest is 1, no? Flat 1. Titingnan pa rin nila yung school na pinanggalingan ninyo. Kasi titingnan nila yung quality ng school. Yan. Kasi, kumbaga sa hindi naman lahat ng school pare-parehas ng standard. Tama po? May iba nakaka-flat 1 nga, pero mababa naman yung standard ng eskwelahan. Ganon din po nung ako nag-apply. No? Kung mapapansin, nung nag-apply ako, naka 2.25 ako, 2.2 average. Kapit lang. Okay. 2.2. So, pasok ako. Pinakompute ako ng grades ko. 2 kailangan daw wag tataas ng 2.25. Ang kinompute po, hindi kasama ang PE, hindi kasama ang ROTC. Puro major subjects lang o minor subjects. Pero PE and ROTC hindi kasama sa calculation. Ang lupit, no? Doon pa naman ako puro flat 1 sa PE. Buti umabot ang 2.2 yung grades ko. Average. No? Yan. So, advice ko sa mga nag-aaral, no? Pagbutihin nyo na. Hindi masamang mag-relax. No? Magbilyar. Pero huwag nyo gawing, huwag kayong malibang sa pagbibilyar. Tama po ba? No, maraming bilyara malapit sa school. Okay? Maraming inuman malapit din sa school. Okay? Meron kaya sa mga estudyante natin, mga maritime student, o kahit hindi maritime student, may dalawang option lang kayo sa buhay. Sacrifice now, enjoy later. Or enjoy now, sacrifice later. Yung iba na baka kaya hindi nakakapasok dahil isa sa factor is mababa ang grades. Because nung college days nila is nag-enjoy sila. Kaya nung kasi sila nag-a-apply, sacrifice na sila. No? Yun po yun. Walang pinagkaiba din sa mga nakapagbarko na.
inuna nila ang pag-enjoy, pinahuli ang pagsasacrifice. No? Sacrifice-an? Sacrifice mag-exam, sacrifice mag-review, sacrifice sa trabaho. Ayan. Okay. Yun po yun. So, alis sa dalawang option ang gusto ninyo. It's up to you. No? Lahat ng inyong action may consequences. Okay? Ano pa? Meron ba akong nakalimutan? Comment mga kabaro? Any comment dyan? Ano pa nakalimutan ko sa backer system? Ayun. Nung college days, ano ako cadet officer ako noon. No? Or midshipman officer. Ano ako BSMT. Major in ROTC. No? Awa naman ng Diyos, hindi ko napabayaan yung mga academics ko. No? Yun yung ano na Okay, ano pa? Ang daming disadvantage, no? Kukunti lang advantage ng mga backer system. Okay. Ang isa pang sistema, bakit ini-scrutinize? Isa pang dahilan kung bakit ini-scrutinize yung backer system doon sa amin. Kasi minsan ginagawang business. Sorry po sa tatamaan ha. Ginagawang business ng iba. Kasi may naringgan ako na 10 ang pasok niya sa company. Kada isa doon nagbibigay sa kanya ng $100 every month. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Ano po? Butan dito. Yan. Okay. Imagine mo yan, kung may 10 kang pinasok, may $1,000 ka every month. Easy money, di ba? O yung iba, baka nagkaroon ng idea. Thank you, Kuya Noli. Binigyan ko ng idea. Meron ganun. Sasabihin niya kamag-anak niya, pero ang totoo, hindi niya kamag-anak. Kasi naman, bakit nangyayari yung ganun? No? Kasi ibig sa akin nagsabi sa akin Sir, kahit magbagsak ako ng 50 mil, umakin mo yun, no? Matulungan mo lang ako. Naipasok mo lang ako sa company. Sabi ko, ganun. Sabi ko, pasensya ka na. Bakit? Kasi hindi siya qualified Hindi siya qualified sa pagbabarko. No? Okay na sana kung ako yung kapitan pagsampa niya. Ako ang sasalo na sakit ng ulo. Paano pag ibang tao? Ang sasalo na sakit ng ulo na ipinasok ko. Diba? Maki mo yun? Walang pinagkaiba dito sa atin sa sa pagkuha ng lisensya, sa LTO, diba? Magbabagsak lang sa picture, may lisensya na siya. Ngayon, sakit ng ulo sa kalsada, kasi may lisensya pero hindi alam ang patakaran sa kalsada. Diba? So, sakit siya ng ulo sa kalsada ng mga tao na marunong mag-drive, na marunong sumunod sa batas trapiko. Bakit? Kasi nakakuha nila yung kanilang lisensya dahil sa picture o backer system, halimbawa.
Sa totoo lang, nag-take ako ng exam ng, ng LTO 3 beses. 3 beses mga kabaro. No? 50 pesos lang naman that time ang bayad sa exam. No? Pero hindi ako nagbayad. Despite na nagpaparamdam na yung meron na nagpaparamdam na ano na lang natin, sir. Hindi. Kasi bakit? Pumasa ako ng PRC exam tapos LTO lang, hindi ko ipapasa. Diba? Babayaran ko ng magkano 300, 500. Hindi na, sabi ko kahit mag-retake ako, hindi ka naman makukulong pag nag-retake ka Diba? So, as much as possible, proper ka lagi. Diba? Hindi mo kasi pwedeng i-rason. Bakit hindi mo alam to? Itong symbol na to. Hindi pwedeng i-rason siya kasi nagbayad ako Hindi ko natutunan yan So yan, disadvantage ng backer system. Malamang maraming comment mamaya sa akin. Yung mga masasapol. Pero okay lang. There's no bad and good, there's no right and wrong sa mga comment ninyo. Sa mga comment ninyo mga kabaro, mga kataktik, natututo rin ako. Okay? Sa mga messages ninyo, natututo din ako. So, thank you sa mga comment ninyo po mga kabaro, mga kataktik. Okay? So, yan. Ano pa ba? So, sa mga estudyante po natin, pagbutihin nyo na po. Sacrifice now, enjoy later. No? Kayo po ang aani ng inyong kasipagan sa pag-aaral. No? Yun. And, ang pinaka-root lang po ng success is sipag. Kasi marami mga matatalino pero tamad. No. Marami akong mga classmate before, college days, mga matatalino. Ako, hate na hate ko yung English Sila mahusay sa English. Diba? Ang bitahe ng masipag, kahit hindi ka gwapo, no? Ayan, nagsasucceed ka. Yun po yun, mga kabaro. Yung bintahe ng masipag, magiging matalino ka. May isa akong narinig doon sa sa teacher ng ng anak ko sa sa nung minsan meeting with parents. No? Sabi ng isang teacher, hindi lahat ng gumagraduate dito, hindi lahat ng scholar dito sa eskwelahan nito, sabi niya ganon, hindi lahat ng gumagraduate dito is matatalino. Sabi ng teacher nila, marami ang masisipag. Yun yung hindi ko nakakalimutan sa sinabi ng ng teacher ng anak ko. Tama nga naman. Kasi yung anak ko, hindi naman siya, first priority nung makapasok doon. Kumbaga sa siya, second choice na lang siya No? Nadala lang siya ng mga classmate niya Kasi nung nag-exam, hindi siya first choice Kumbaga sa siya reserve. Reserve siya No? Pero dahil sa sipag ng anak ko, napapasok siya sa parang dean's lister. Parang ganon. Diba? Pero hindi siya first priority. Diba? Even ako Hindi naman ako matalino. Matalinaw ako mga kabaro, mga kataktik. No? Lahat ng magagandang bagay na nakikita ko, kinokopya ko. Yun po ako matalinaw. Okay yung ginawa ng mga nakasama kong kapitan,
Lahat ng magagandang ginagawa nila, kinokopya ko yun. Lahat ng hindi maganda, hindi ko naman kinokopya. Ganun po ako. Matalino ako. No? Ano pa? May question pala isang kabaro natin. Ano po ba raw ang ginagamit sa load line limit, no? Sa drop reading? Is it saltwater po raw? Saltwater po o seawater ang basihan. So, let's say, ang load line limit mo sa summer is, let's say, 12 meters, no? Tapos, doon ka sa freshwater, maglo-loading, ang density, siyempre, is freshwater, 1.00. Doon ka sa freshwater load line. No? Paglabas mo ng seawater, lubog ka eh. Sa seawater, nakaangat ka. Sa freshwater, nakalubog ka. Okay? So, paglabas mo ng pantalan, let's say New Orleans, palabas ka na sa seawater, aangat ka pag 10:25. No? Ganun po yun. Let's say, 11, ang summer drop, no? Tapos, 10:05, o 1.005 ang density. So, lulubog ka ng about 20 cm. No? So, 11:20 ang about 11:20, hindi lalayo dyan, plus minus 1 cm. Then, pag labas mo ng seawater o ng open sea, the density is 10:25, nasa summer drop ka doon. So, yun po, i-apply niyo po yung density, no, sa loading, no? Kasi kung 11 meters ang summer drop, tapos nag-loading ka sa freshwater ng 11 meters din, pagdating mo sa open sea, less 25 cm ka. Kung yung 25 cm na yan, kung per centimeter is 50 tons, malaki-laki rin yun. No? 25 cm plus 50 tons, ilang tonelada yun? Ilan? Mga 500 sa 10 cm, 500, 1,000, no? Plus another 2,500. Diba? Angal sa yung charter nun. Why yan? Tama ba yung calculation ko? Ganun po. So, sa nag-question kung saan po ba raw ang basihan ng load line limit, seawater po. No? Okay? Sa load line limit po. That's all po, mga kabaro, mga kataktik. Dito na tayo sa home sweet home at coding tayo. Kaya maaga tayo umuwi. So, shoutout muna tayo kay Mark Camacho, Captain Camacho, classmate ko ata to. Alabok sa dagat. Okay? Ryan Monja, Joseph Owen, Jagonos, Jeriel Pardilla, Chiwa de Jesus Abiles, Christian Adriano, Topper Dubs, Ortal Ken is watching. Thank you very much po. Kung meron kayong question or doubt sa barko, kung pwede natin mabigyan ng advice, comment lang po leave your message po sa comment section, no, or message po kayo sa akin. Subukan natin bigyan ng sagot yung inyong mga question po. And doon po sa mga eager, keen and interested sa professional advancement papuntang shipmate, meron tayong tutorial, no, sa YouTube channel natin sa Kuya Noli, The Seaside. Panoorin nyo na lang po yun kung paano ang mga dapat gawin. 10 modules lang po yung aking tinuturo doon kung paano itrabaho sa calculation. Pagdating sa mga trabaho, pwede rin po kayo mag-message, no? Kung may mga doubt kayo. And meron tayong free Excel program doon sa ating Facebook group, yung Merchant Navy PH. Free to download niyo po yun, mga kaibigan, mga kataktik. Free of charge. Okay? Hindi ko lang po alam kung free of virus. No? Yan lang po.
So again, that's all. God bless po and may your dreams come true. This is Kuya Noli. Thank you and good day.